Ibang drawing exercises naman mga boss ang i-discuss natin dito sa AutoCAD. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo pala sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin mga boss para ma-drawing natin ng maayos ito, ang gagawin natin na i-identify natin yung mga location ng mga circle, So, una natin gagawin yung mga circle, tapos gagawin natin itong nasa perimeter na ito, So, una, yung circle na ito, dito tayo mag-uumpisa sa taas, Ang circle na ito, ang diameter niya is 10, So, circle, tapos click tayo rito, D4 diameter, 10 siya. Ngayon, ang susunod, itong circle na ito, ang radius naman niya ay 10, Circle, click tayo rito, tapos 10 yung radius, Ngayon, ito naman, yung susunod, So, ang location niya, magmula dito sa center na circle na ito, 25, Yan yung distance niya, 25 mm siya, Ang unit natin is millimeter, So, ibig sabihin, magdodraw tayo ng line dito. Tapos, i-match property ko lang, Tapos, offset ako ng 25 mm, I-offset na lang natin. Ayun. So, ito yung dimension na yung mga boss, 25 mm yan, Ngayon, ito naman, yung horizontal, ito yan. Magmula rito sa baba, tapos hanggang dito, 72 mm naman, So, paano natin makukuha ito? So, ang gagawin natin, babase tayo rito, o-offset tayo ng 60 tapos 35, So, ganito yan mga boss. Magla-line ako rito. Ito, tapos, ang gagawin natin, yung line na yan, i-offset natin, So, offset tayo ng 60 muna. Tapos, offset tayo ng 35 mm, So, ito yan, bali, magdodraw tayo ng dimension dito. Para hindi tayo malito, ito yung 60 mm at ito naman yung 35 mm, So, para hindi tayo malito, 60 and 35. Tapos, ito, ang gagawin natin dito, ito yung basihan natin, magmula rito, ayan, 72 mm, Para makuha lang natin itong center ng circle na ito, So, offset tayo ng 72 mm. Magmula rito hanggang doon. So, ibig sabihin, ito na yung intersection ng circle. Ito yan, Ito yung center niya, So, ang diameter naman niya is 20 mm, Circle, click tayo rito, D4 diameter, tatype natin yung 20 mm. Ito na yan, I-dimension muna natin ito para malinaw. Makikita natin ng maayos. Ito yung 72, So, yan yung technique mga boss, para magawa natin ito. Gagawin muna natin yung mga circle sa loob, So, identify natin yung mga center line, Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito naman. Ito, So, para magawa ito, identify muna natin itong center niya. Pero yung offset ko na muna pala, ito. Ito, ang radius niya is 16, Circle, click, tapos ang radius ay 16, Para hindi tayo malito. Gagawin ko na rin yon. Tapos, saka natin gagawin ngayon, ito. Ito na, So, yan, ang distance niya magmula rito ay 29, Pero kung titingnan natin mga boss, yung crosshair pointer natin, ito, naka-align siya. Naka-align yan dito sa quadrant nitong circle na ito, So, ito yan, naka-align siya. Gagawa tayo ng line hanggang doon, So, line, naka-align siya rito hanggang dito, perpendicular, ayan, So, ito yan. Tapos, offset tayo ng 29, So, magmula rito hanggang doon, offset tayo ng 29. Ito yung 29 mm,
So, i-dimension natin para hindi tayo malito. Ito yung 29 mm na sinasabi niya, no? So, ito na yung magiging intersection nitong circle na ito, no? Ito yan. Diyan makikita natin yung center niya, no? Ito na yung magiging center ng circle na ito, no? So, click. Ito na yon para malinaw. Match properties ko muna para maayos. O, tapos ito gagawin na natin, no? Ang diameter nito ay 22, no? Circle, click, D for diameter 22. O, 22 mm yon, no? So, gawin ko na rin ito, no? Para hindi tayo malito. Ang radius niyan is 19, no? C for circle, tapos click tayo rito. O, type ko 19. O, ayun na yun, no? So, tapos na tayo rito. At saka ito. So, ayan yung circle na ito. So, ang gawin natin para hindi tayo malito mamaya kasi itong mga portion na ito, hindi naman natin kailangan yan. Ang kailangan lang natin itong quadrant na ito. So, i-trim na natin, no? Para hindi tayo malito. Luminis yung ginagawa natin. Ito, at saka ito, cutting edge. Trim na natin, no? Ayun, at saka ito, kailangan putulin na yan. Kailangan lang naman natin ito, no? So, yung tatlong quadrant na ito, hindi natin kailangan yan, no? So, ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito na. Ang radius niyan is 7. So, paano natin magawa yan? Meron dito, offset distance niya na 11, no? O, offset tayo ngayon. Ang gagawin natin, pero yung offset muna pala natin ito, no? Ng 48, no? So, offset tayo ng 48 para magawa na ito, no? Ito. Ayun, no? Tapos, ang gagawin natin, maglaline tayo rito. O, saka natin gagawin itong dalawang circle na ito, no? So, magmula rito hanggang doon, 11. Dito, no? Tapos, ito naman, magmula rito hanggang doon, 29. So, ibig sabihin, itong 29 na ito yon yung center ng circle, no? So, kailangan nating ma-identify ito, center ng mga circle. Ito, ayun, ang radius naman niya is 7, no? Circle, click. Tapos, sa radius is 7. Ayun, no? So, ito, paano natin makukuha ito? Ito kasi naka-align dito sa circle sa taas, no? So, dito, ito yun, naka-align siya, oh. So, gagawa tayo ng line magmula rito hanggang doon, o kaya, extend na lang natin ito. Ayun, no? Tapos, ang diameter naman ito ay 13. So, circle, tapos, click, D for diameter, 13 mm, no? So, ayun, nagawa na, no? Yung mga circle na yan, no? 13 yung diameter nito, ang radius naman nito is 7, no? So, ito, i-dimension natin para malinaw, 11 ang sinasabi niya rito, ayan, no? Tapos, ito naman, ang dimension niya, hanggang dito, ito yung 48, no? Ayan yan. So, ngayon ang gagawin natin, ito, meron tayong line na naka-align dito, no? O, gagawa tayo ng line dito, naka-align siya rito, no? Ito yan. Yan yung una natin gagawin, no? Sa center nito, ito, kailangan natin gawin ito. So, line, magmula rito, actually, pwede na magmula rito, no? So, ito naman kailangan natin, kahit na hindi na natin ilagay doon, no? Ayun, kailangan natin yon, no? Ngayon, umpisahan natin ngayon dito. So, radius naman nito is 8, no? Fillet natin. Tapos, ang radius ay 8, no? Click natin ito at saka ito. Ayan, no? Tapos, ito naman, hindi na natin kailangan ito. Trim na natin ito. Dito, ang radius ay 8 din, no? Fillet, ang radius ay 8 din, no? Ayun. So, dito naman, umpisahan natin, ang radius naman nito ay 20. So, ibig sabihin, circle ang gagawin natin dyan, tangent, tangent, radius, tangent siya rito, tangent siya rito, ang radius naman is 20, no? Ayun. So, gagawin natin, sulit
cutting edge natin itong dalawa. I-trim natin ito. Ayun na yun, no? So, ang susunod na gagawin natin, ito na. Ang radius naman is 7. So, ibig sabihin, gagawin natin dyan is piliin naman. Ang radius ay 7. Magmula rito hanggang dito. So, ito na yun, no? So, ang kailangan lang naman natin dito, ito, no? Hindi na natin kailangan yung circle na yon. Ang gagawin natin, kunin natin cutting edge yun, titrim natin ito. Ayan, no? Ito na yung nakikita natin. Tapos pagdating dito, gagawa ko ng line dito, kabilaan. Hindi natin kailangan yung nasa loob, no? Titrim natin. Sundan lang natin ito. Hindi natin kailangan ito. Tapos, ito na yun, no? Ang gagawin natin para maano yan, magmukha na siyang ganito. Pati yung kulay niya, no? Tsaka yung kapal ng line, MA. Tapos, click natin ito. Match properties na lang natin. Gayahin na natin. Ito pala, kailangan putulin yan, no? Hindi natin kailangan. Ang cutting edge nito ay ito, tsaka ito. Trim. Ayan. So, match properties. Model color. Ayan, at tsaka ito, no? So, change natin. Na-discuss naman natin yung match properties, mga boss, no? I-practice nyo lang yung mga diniscuss natin command para magawa ito, no? Ayan, no? Tapos, magda-dimension na lang tayo. Yung dimensioning naman, unahin na natin yung mga radius. Kunin natin dito yung radius. Ang radius nito is 10, no? Dapat tumama yan. Ang radius naman nito is 20. Ang radius naman nito is 16. Ang radius naman nito is 7. Ayun, no? Tumatama. Ang radius naman nito is 19. Ang radius nito is 8. Lapitan natin, no? Tapos, ito naman, ang radius niya ay 7, no? Ito yon, no? So, yung mga radius, tapos na. Ito pala, i-adjust natin dito. Dapat ito 11 yan, no? Ngayon, yung mga diameter naman, no? Diameter. So, ito, diameter nito is 10, no? Sundan natin. Ang diameter naman nito is 20. Ang diameter naman nito is 22. Ang diameter naman nito is 13. O, halos tapos na, no? So, adjust na lang natin yung mga center line, no? Para medyo presentable yung pagkakagawa. Ito, ayusin lang natin, no? Para hindi masagwang tingnan. So, na-discuss ko naman, no? Yung pag-stretch, no? So, i-review nyo lang yung mga diniscuss nating mga command, no? Para magawa ito. So, ito naman, kunin natin dito. Ayun, no? Tapos ito. Click na lang natin. Ayun, no? Pati dimension, nakita natin parehas naman, no? Umpisahan natin ito sa paggawa ng center line, mga boss. Gagawa tayo ng line. Tapos, i-match properties lang natin. Itong center line na ito, mga boss, napaka-importante nito kasi ito yung magiging guide natin, no? So, ang una natin gagawin, mga boss, itong portion na ito. Ang radius ng circle na ito, mga boss, is 5. Ito naman, radius niya is 10, no? So, magsisircle tayo rito. Tapos, i-type natin 5. Yung isa naman, ang radius niya is 10, no? Ngayon, pagdating naman dito, i-identify muna natin yung center niya, no? So, gagawa tayo ng center line dito. Tapos, i-match properties ko rin. Ngayon, i-offset ko ito ng 21 mm, no? So, o-offset tayo ng 21, no?
So, ang unit natin dito mga boss sa millimeter, no? So, na-discuss ko naman yon pag set ng unit. No, meron pwedeng millimeter, inches, feet, no? Sana i-review yung video yon. So, dito, millimeter tayo, no? So, in-offset ko siya ng 21 millimeter, no? So, para hindi na tayo gumawa pa ng circle, ito kasi at saka ito parehas lang, i-copy na lang natin ito, no? So, copy, hawakan natin dito, papunta ron, ito na yon, no? So, ang gagawin natin, mag-line na lang tayo rito. At saka dito, gawin na rin natin yung line dito. So, ngayon dito, nakatapos na tayo, no? Ang gagawin ko, ititrim ko yung nasa loob. Actually, pati ito, no? Tapos ito naman, cutting edge, itrim ko na rin yan, no? So, natapos na tayo dito sa isang portion na ito, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, itong portion na ito, so offset tayo ng 30 mm, no? So offset 30. Magmula rito hanggang doon. Tapos gagawa na naman tayo ng circle na ang diameter naman is 14, tapos yung malaki is 24, no? Circle D for diameter 14. Ayun, no? Yung isa circle D for diameter, tapos 24 naman, no? So, ayan yon. Ang susunod, gagawin na rin natin ito, no? Ang circle naman nito, radius niya is 20, no? Circle, click tayo rito. Ang radius is 20 naman. Ayan, no? So, kaya natin ginawa yon dahil gagawa tayo ng line dito. Tangent siya rito, tangent siya ron, no? So, magla-line tayo. Shift right click, na-discuss ko naman yung object snap, no? So, itong tangent na ito, tangent siya rito. Shift right click naman, tangent dun sa kabila, no? Ayun. So, ititrim ko ito. Ayun. So, tapos na itong portion na ito, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, ito namang nasa taas, no? So, ang distance ng center na ito, magmula dito sa horizontal na ito, papunta doon is 25, no? Offset tayo. 25. Ito papunta ron, no? So, dimension ko siya, no? Para hindi tayo malito mga boss. Ito yon. Ito yung 25, no? So, magmula naman dito sa center na ito. So, dito pala mga boss, no? Para hindi tayo malito. Kung dinimension ko yung kabila, i-dimension ko na rin ito, no? Para masigurado natin yung ginagawa natin ay tama, no? So, baka dito pa lang, ang nangyari ay mali pala yung ginagawa natin. Ayun, no? 21:30. So, dito, ang gagawin ko, i-offset ko ito ng 10. Ayun, no? So, para magawa natin yung intersection ng circle na nasa taas na gagawin natin, no? So, offset ko ito ng 10. Magmula rito hanggang doon, no? So, ito yung center ng circle na gagawin natin na ang diameter is 10 yung isa naman diameter is 20, no? Circle, click, D for diameter, yung isa 10, yung isang circle, D for diameter, 20 naman, no? Ayun. So, once na nagawa na ito mga boss, dimension ko rin muna ito, no? Para kita-kita natin na tama yung ginagawa natin, na check natin. O tama naman yung center line. Kasi napaka-importante ng center line na yun mga boss, no? Ngayon na ito naman, gagawin natin ito. Ang radius nito ay 30 mm, no? So, ibig sabihin, magsisircle tayo. Meron tayong option dito na tangent radius, no? Tangent siya rito. Tapos tangent naman siya rito, ang radius ay 30. Ito yon, no? So, ibig sabihin, ititrim ko na lang itong circle, no? Ito. So, tapos na rin ito, no? Ayan yung circle, tangent, radius, no? Ngayon, pagdating naman dito sa may likod dito, kung titingnan natin, no, magmula rito hanggang dito, meron siyang offset distance na 30 mm, no? So, offset ako ng 30. Magmula rito hanggang dito, no?
So, ito na yung center nitong mga circle na ito. No? Ang radius ay 6, yung isa naman is 11. No? So, circle, click ako rito, ang radius is 6. Ayun, no? Tapos, yung isang circle, ito pa rin yung sentro, tapos ang isa ay 11. No? Ito na yon, no? So, tapos na tayo rito. Dimension ko muna para makasigurado tayo na tama yung ginagawa natin. Ito yung 30. So, tama, no? Ito yung center niya, no? Ngayon, pagdating dito, medyo complicated siya ng konti, mga boss, kasi 40 degrees ito. So, kung titingnan natin, complicated siya, pero madali ito, mga boss, kasi i-on ko lang itong polar tracking, no? Hanapin natin itong by 10. Ito, no? I-click nyo lang yung by 10. Tapos, ang gagawin natin, maglaline tayo. Gagawa tayo ng guide, no? Dito, magline ako. Tapos, tingnan natin sa angle na dapat lalabas yung 40, no? So, pag lumabas na yung 40 degrees, saka tayo magkiklik, no? Ayun, nakita na, lumabas na, click. Ayan yung guide nating angle, no? So, match properties lang ako para hindi ako malito. Pero, para makasigurado, i-dimension angular natin. So, yan yung maganda, mga boss. Habang ginagawa natin, i-check natin yung angle, no? Kasi pag mali ito, yung angle, mali rin yung ginagawa natin dito, no? Tapos, ito namang center line na ito, no? Ang radius niya, ito. 30 mm. So, ibig sabihin, magsisircle ako rito sa gitna nito. 30 mm naman siya, no? Ayun. So, na-identify na natin ngayon yung center ng mga circle na yon, no? So, ititrim ko lang ito. Ayun. So, importante itong center na ito, mga boss, kasi ito yung magiging guide natin. So, ito yon, no? So, itong intersection na yon, ito, no? Diyan yung mag-uumpisa yung circle, no? Na ang radius ay 6 at saka radius ay 11, no? So, circle, click. Ang radius ay 6. Yung isang radius ay 11 naman, no? Ayan yung istorya nun, mga boss, no? Ngayon ang susunod na gagawin natin, ito. Ito, no? Tsaka ito. So, ito naman, mga boss, madali naman ito, no? So, kung titingnan natin, meron tayong arc. So, i-arc na lang natin yan, no? Tatlong arc yan, no? Ito yon. Ang gagamitin nating arc dyan, mga boss, baguhin natin yung color para makita lang natin kung ano yung ginagawa natin dito, para maganda siyang tingnan. Pupunta ako dito sa my arc. Ngayon, ito, mga boss, ang gagamitin natin, no? Yung arc na start, center, end, no? So, mag-i-start ako rito, magse-center ako rito, ang end naman dun sa kabila. Ayun, no? So, ganun din naman banda rito, no? Start, center, end pa rin naman ang gagamitin ko. Mag-i-start ako rito, mag-se-center ako rito, mag-e-end naman ako ron, no? Ayan yung tinatawag na start, center, end, no? Ngayon ito, para magawa na rin, start, center, end na rin ang gagamitin natin, no? So, ito yung start, center, end. Mag-i-start ako rito, magse-center ako rito, mag-e-end naman ako dito. Ayan yan, no? So, subukan yung gamitin yan, mga boss, pag magdo-drawing kayo, no? Ang susunod na gagawin ko, ititrim ko na lang ito, no? Para luminis na. O, ititrim ko ito. At saka ito. Ang boundary, ito. At saka ito. Trim. Ayan. No? I-trim ko na rin ito. Tapos, itong mga nasa loob na ito, no? So, para luminis. Tapos, erase ko na lang yung iba, no? Ayun. Ang susunod na gagawin natin, mga boss, ito na, no? Itong dalawang ito. So, ito kung titingnan natin, parang complicated siya, pero sa totoo lang, madali rin lang yan, mga boss, no? Kasi ito, gagamitin natin ito. Circle ang gagamitin natin dyan. Tangent, tangent, radius pa rin, no? Tangent siya rito. Tangent siya rito. Tapos, ang radius is 10. Ayun, no? So, ititrim ko na ngayon para hindi siya gabal. Ito. Ayan.
So, dito sa kabila, ganun din mga boss, no? Ito, no? Circle, tangent, tangent, radius, tangent siya rito, tangent siya rito. Ang radius ay 10 din, no? Same procedure. Tapos, ititrim ko na lang. Ito. Tapos, pati itong mga nasa loob, itrim na rin, no? Para malinis na yan, no? Tapos, yung hindi matrim, ang gagawin natin ay erase na lang, no? So, i-erase na lang natin. Ayan, no? Tapos, ang gagawin natin ay match properties na lang mga boss, no? So, na-discuss naman natin yung match properties o yung shortcut command niya is MA, no? Ayan yung exercises natin mga boss. Kung titingnan natin, halos tapos na, no? So, ang gagawin na lang natin is dimensioning, no? So, match properties ko lang ito para hindi nakakalito. I-set ko yung line weight ko, no? Dito sa medyo manipis lang. Pagkatapos magda-dimension na tayo. Ito mga dimension na ito, radius lang ito mga boss, no? So, na-discuss naman natin yung dimension na radius para ma-identify lang, no? Yung mga dimension na yan. So, i-review nyo lang yung mga previous video natin sa dimensioning, no? So, napakadali na ng pag-dimension.